Sa talong matatandang may nabiyak na balakang isa ay namamatay sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Hindi dahil sa nabiyak na buto mismo. Habang nakahiga, sila nakakaroon, sila ng pulmonya nawawalan ng kalamnan at humahantong sa mga komplikasyon. Ang mas nakakatakot pa ay karamihan sa mga ito ay hindi alam na mahina na pala ang kanilang buto hanggang sa ito ay mabiyak. Ang buto ay hindi sumasakit hanggang sa mabiyak ito. Maraming nagsasabi na walang sakit ang tuhod. Kaya siguro, okay, ang buto. Walang problema ang likod, kaya siguro matibay ang buto. Pero ang sakit sa tuhod ay tungkol sa kasukasuan at ang sakit sa likod ay tungkol sa kalamnan. Ang buto ay walang nerve, kaya kahit manghina o mabiyak ito ay walang senyales na ipinapadala. Pagkatapos lamang mabiyak, doon nila nalalaman na ganito pala kahina ang kanilang buto. Ang video na ito ay maring ang huling pagkakataon para sa inyo. Kapag nabiyak na ang buto, mahirap nang bumalik sa dati. Dapat malaman bago mangyari ito. Kung panorin ninyo ang buong video na ito hanggang sa dulo, sasabihin ko sa inyo kung bakit nanghihina pa rin ang buto kahit umiinom ng gatas. Araw-araw kung bakit hindi sumisipsip ang calcium supplement kahit inumin at ang pamamaraan na 10 beses na mas epektibo kaysa sa gatas. Magsisimula na tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Victor Pascual. Sa loob ng 25 taon naglingkod ako sa mga pasyenteng matatanda sa mahabang panahon. Sa aktual na larangan napansin ko na ang maraming problema tulad ng pagkahulog, hirap sa paglalakad, paglala ng dementia. At iba pa ay kadalasan nagsisimula sa buto. Ngunit ang mahalagang impormasyong ito ay hindi may bibigay ng mayo sa ospital. Dahil ang oras ng konsultasyon ay 3 minuto lamang, kailangan ng agad ang pagsusuri at pagreseta ng gamot. Walang sapat na oras para sabihin ng dahan-dahan sa matatanda na subukan ang ganitong pagkain o iwasan ang ganun. Kaya sa araw na ito, ibabahagi ko ang mga bagay na hindi ko masabi ng buo sa klinika. Una, ikuwento ko ang kwento ng isang pasyente. Si Aling Luisa Santos na 78 taong gulang ang nakatira sa Quezon City. Sa buong buhay niya ay full-time housewife. Ayon sa kanyang maanak, siya ang pinakamalusok sa kanilang lugar. Araw-araw umiinom siyang 1 basong gatas sa umaga at naglalakad sa parke sa gabi. Halos hindi siya pumupunta sa doktor. Ngunit isang umaga ng taglamig, basa ng bahagya ang tile sa banyo. Nadulas ang kanyang paa at tumama ang kanyang puwit sa sahig. Hindi naman ito malaking impact. Para napapo lamang siya. Sinubukan niyang tumayo gamit ang siko. Isang magaan na pagkahulo lamang iyon, subalit nabiyak ang kanyang balakang. Sa labas mukhang maayos siya, ngunit sa loob mahina na pala ang kanyang buto. Nang dumating sila sa ospital, tinanong ng kanyang anak sa akin, "Doktor, umiinom naman po siyang gatas araw-araw. Bakit nangyari ito?" Ang tanong na ito ay narinig ko ng maraming beses. Tuwing naririnig ko ito, mabigat ang aking loob. Hindi ito kasalanan ng pasyenteng ito. Wala lamang talagang nagsabi sa kanila na ang gatas lamang ay hindi sapat. Huwag kayong magkamali. Hindi masamang pakain ang gatas. Ang gatas ay talagang mabuting pakain. May calcium ito at may protina. Ang punto lamang ay pagkatapos ang 60 taong gulang, ang gatas lamang ay hindi na sapat upang protektahan ang buto. Ang nakakatakot sa baling-balakang ay hindi ang pagkabiyak ng buto mismo. Ang problema ay ang mangyari pagkatapos nito. Kung matagal na nakahiga, nakakaroon ng pulmonya. Dahil hindi makagalaw, mabilis na nawala ang kalamnan. Nagkakaroon ng bed sores, nawalan ng gana sa pagkain at dumarating ang pakiramdam ng lungkot. Unti-unti na nawala ang lakas ng buhay. Sa kabataan, kahit mabiya ang buto, gumagaling ito sa loob ng ilang buwan.
Ngunit pagkatapos ng 60 taong gulang lubang bumagal, ang pagaling dahil hindi nakasing, bilis ng dati ang mga selulang gumagawa ng buto. Kaya kapak na biyak na talagang mahirap nang bumalik sa dati. Isang pakadulas lamang ang maaring baguhin ang buong natitirang buhay. Kaya tinatawag ko ang osteoporosis bilang pinakamalaking banta sa mga senior citizen. Ito ay mas tahimik at mas mabilis na sumisira sa pang-araw-araw na buhay kaysa sa dementia. Kaya nais kong sabihin ng malinaw, ang buto ay hindi ginagamot pagkatapos ito mabiyak. Dapat protektahan bago mabiyak. Si Aling Luisa Santos ay kasalukuyang nasa rehabilitation. Sa kabutihang palat matagumpay ang operasyon, ngunit kailangan pangang mas maraming oras upang makalakad tulad ng dati. Sinabing kanyang tagapaalaga, kung nalaman ko, nun gagawin ko sana ang lahat para sa kanya. Ang masalitang iyon ay nanatili sa akin. Ako rin ay may parehong damdamin. Kung nalaman sana, nun tiyak na makakaiba ang lahat. Kaya ano nga ba ang hindi nila nalalaman? Maraming tao ang inisip na dahil sa kakulangan sa kalsiyum nang hihina ang buto. Kaya umiinom sila ng gatas at kumukuha ang calcium supplement. Ngunit ang problema ay hindi ang kakulangan sa calcium. Ang problema ay ang hindi pagsipsip nito. Sa isang basong gatas ay may humigit kumulang 200 mg calcium. Pagkatapos ng 60 taong gulang kailangan ng 800 hanggang 1,200 mg sa isang araw. Sa simpleng kalkulasyon, kailangan uminom ng 4 hanggang 5 baso. Subalit ang problema ay nagsisimula rito. Ang absorption rate ng calcium mula sa gatas ay humigit kumulang 30% lamang. Kahit 200 mg ang ininom, 60 mg lamang talaga ang nakararating sa buto. Kahit 6 na baso sa isang araw, ang aktual na nasisipsip ay 400 mg lamang. Ito ay mas mababa pa sa kalahating kinakailangan. Kaya kahit gaano karami ang gatas na iniinom, nang hihina pa rin ang buto. Ang kulang ay hindi ang dami ng kinakain. Ang kulang ay ang dami na aktual na nakararating sa buto. Marami ang ganito, umiinom ako ng calcium supplement at gatas araw-araw. Lahat ng mabuti para sa buto ay kinukuha ko. Ngunit kapag ginawa ang bone density test, hindi tumataas ang bilang. Bakit? Dahil kahit tama ang iniinom, hindi ito nasisipsip. Para mapunta ang calcium mula sa bibig hanggang sa buto, kailangan ng maraming kondisyon na makatugma. Kung hindi tugma ang mga kondisyon, kahit gaano kahirap ang pag-inom, ito ay lumalabas na lamang sa katawan. Kaya nakakainis. Siguradong kinuha ko naman lahat, bakit walang resulta? Ngayon ipapaliwanag ko kung bakit bumababa ang pagsipsip habang tumatanda. Ang buto ay mukhang matibay, ngunit araw-araw ito ay nagbabago. Marami ang iniisip na ang buto ay tulad ng konkretong istruktura na fix. Kapag nagawa na mananatili ito mapakailanman. Ngunit hindi iyon totoo. Ang buto ay buhay na tissue. Tulad ng bahay na luma, kailangan ng pagkukumpuni. Tinatanggal ang luma at pinapalitan ng bago. Gayon din ang buto. Ang lumang buto ay nasisira at ang bagong buto ang pumapalit sa lugar nito. Ito ang tinatawag na bone remodeling. May 2 uri ng selula sa ating katawan. Ang osteoclast ay ang selulang bubukas ng lumang buto at ang osteoblast naman ang gumagawa ng bagong buto. Sa kabataan, balanse ang dalawa. Kung ano ang nasisira ay ganun din ang muling ginagawa, kaya kahit hindi alagaan, nananatiling matibay ang buto. Ngunit pagkatapos ng 60 taong gulang, nasisira ang balanse. Ang osteoclast ay patuloy na nagtatrabaho, ngunit ang osteoblast ay bumagal ang bilis. Pareho ang nasisira, ngunit bumababa ang pinapalit. Kaya unti-unting nagiging guwang ang buto. Sa kabataan, ito ay automatiko. Pagkatanda, manual na ito. Kailangan ninyong persona na alagaan ito upang mapuno. Ang pagkawalan na ito ay naipon araw-araw. Kung walang ginagawa kahapon, ngayon at bukas, araw-araw, unti-unting nawawala ang buto.
Dak parito bumababa rin ang patatago ang stomach acid. Pagkatapos ang 60 taong, gulang bumababa ito ang 30 hanggang 50%. Ang calcium ay kailangang matunaw sa stomach acid upang masipsip sa katawan. Kung kulang ang acid, hindi natutunaw ang calcium at lumalabas na lamang ito. Ito ang dahilan kung bakit kahit maganda ang calcium supplement na ininom ay hindi ito nasisipsip. Gayon din sa bituka. Habang tumatanda bumababa ang mga channel sa bituka na sumisipsip ng calcium. Bumaba rin ang aktibidad ng vitamin D, lalo na kung karaniwang nasa loob ng bahay bumababa ng hanggang 75% ang paggawa ng vitamin D dahil sa kakulangan ng sikat ng araw. Ang vitamin D ay may papel na magdala ng calcium papunta sa buto. Kung hindi ito gumagana ng maayos kahit pumasok ang calcium ay hindi ito nakararating sa buto. Sa huli ang calcium ay pumapasok sa bibig ngunit hindi nakararating sa buto. Kaya kahit gaano karami ang ininom nanghihina pa rin ang buto. Para sa mga kababaihan mas mahirap ito. Ang peligro sa osteoporosis ay 4 na beses na mas mataas kaysa sa mga lalaki. Pagkatapos ng menopause, biglang bumababa ang estrogen. Ang estrogen ay pumipigil sa osteoclast. Ang proteksyon na napoprotekta sa buto sa buong buhay ay biglang nawawala. Kapag bumababa ito, nagiging sobrang aktibo ang osteoclast. Biglang bumibilis ang pagkasira ng buto. Kaya maraming kababaihan ang biglang bumababa ang bone density sa loob ng 5 taon pagkatapos ng menopause. Ito ang dahilan kung bakit, sila hanggang 50 taong gulang ngunit biglang lumalala sa pagpasok sa 60. Madalas sabihin ng mga matatanda hindi na tulad ng dati. Sa kabataan ko hindi ganito. Ang pahayag na ito ay siyentipikong tama. Ang katawan ngayon ay gumagana ng iba kaysa sa dati. Kahit parehong pagkain ang kainin, iba ang dami na nasisipsip. Kahit parehong ehersisyo, iba ang epekto sa buto. Kaya hindi na epektibo ang lumang pamamaraan. Kailangan ng bagong pamamaraan na angkop sa kasalukuyang kondisyon ng katawan. Bago ko sabihin ang mga pamamaraan una ay kailangan ninyong suriin kung mayroon kayong mga gawin na ninanakaw ang kalsiyum mula sa buto. Kahit magandang pagkain ang kainin kung may gawin na naalis ng calcium walang saysay ito. Suriin ninyo ang mga sumusunod kung mayroon kayong ganito. Una, ang maalat na pagkain. Ang sodium ay nadadala ng calcium palabas kasama ng ihi. Para sa bawat 2,000 mg sodium humigit kumulang 40 mg calcium ang nawala sa ihi. Ang nga mahili sa sabaw, mga nilagang gulay na maalat, bagoong at sara at iba pa ay naglalabas ng calcium araw-araw sa ihi. Lalo na sa ating bansa maraming matatanda ang mahilig maglagay ingkanin sa sabaw. Ang ugaling ito ay maring unti-unting nagpapahina sa buto. Pangalawa, ang kape. Ang kape mismo ay hindi masama hanggang 2 tasa sa isang araw ay maari. Ngunit kung 3 o 4 na tasa na may problema na, ang caffeine ay humaharang sa tiyan ng pasipsip ng calcium sa bituka. Kahit makano ang calcium na ininom, hindi ito pumapasok ng maayos. Marami ang umiinom ng isa sa umaga, isa pagkatapos ng tanghalian at isa pa sa hapon. Simula sa pangatlong tasa maaari na itong makaapekto sa kalusugan ng buto. Pangatlo, ang carbonated drinks tulad ng cola at soda. May phosphates ito. Ang phosphate ay nakakatakot dahil hinatak nito ang calcium na nakakabit na sa buto at inaalis ito. Hindi lamang ang hindi pumapasok ang problema kundi pati ang nasa loob ng buto ay nawawala. May mga lolo at lola na umiinom kasama ng kanilang apo. Okay lamang paminsan-minsan ngunit huwag gawing ugali. Pang-4, ang kakulangan sa protina. Ito ay maring hindi inaasahan ng marami. Iniisip nila na calcium lamang ang kailangan.
Ngunit kung ikukumpara ang buto sa bahay, ang calcium ay parang brick at ang protina ay parang rebar o bakal. Ang collagen na protina ang gumagawa ng balangkas ng buto at doon nakakabit ang calcium. Kung kulang sa protina, ito ay tulad ng bahay na walang rebar. Kahit maraming brick ang itambak, madaling gumuho ito dahil walang lugar para makakabit ang calcium. Habang tumatanda, marami ang nawalan ng gana sa pagkain. Kumakain lamang kaunting kanin, sabaw at ilan na ulam. Hindi na kumakain ng karne, isda, tofu o itlog. Ito ang lihim na dahilan ng pagina ng buto. Si Mang Ernesto Lopez na 82 taong gulang at nakatira sa Cebu City ay retired government employee. Hindi siya uminom ng alak at hindi naninigarilyo. Araw-araw naglalakad siya sa parke at regular na nagpapa-check up. Lagi namang normal ang resulta ng check-up. Ngunit may bita dito, sa karaniwang health check-up hindi tinitingnan ang buto. Sinusuri ang blood pressure, blood sugar, cholesterol. Ngunit ang bone density ay kailangan ng hiwalay na pagsusuri. Gayon din si Mang Ernesto. Lagi normal ang check-up, ngunit mahina na pala ang kanyang buto. Isang araw, biglang sumakit ang kanyang laikot. Una iniisip niya na napilay lamang. Naglagay ng pain relief patch at tinis. Pagkatapos ng isang linggo hindi gumaling, kaya pumunta siya sa ospital. Sa pagsusuri, may compression fracture sa gulugod. Kahit hindi siya nadulas, gumuho ang buto. Tinanong namin ang kanyang gawi sa pamumuhay. Umiinom siya ng 3 tasa ng kape araw-araw. Kumakain ng kanin na may sabaw, maalat na ulam at madalas bagoong asara. Hindi siya kumakain ng karne dahil nahihirapan siyang matunaw. Halos walang protina na kinokonsumo. Ang mga ugali sa loob ng maraming dekada ay tahimik na nagpapahina at nagigiba sa buto. Ito ang dahilan kung bakit nakakatakot ang osteoporosis. Walang sakit, walang senyales, walang babala, bigla na lamang itong gumuho isang araw. Kahit isang ubo lamang ay maring mabiya ang tadyang at sa pagbahing ay gumuho ang gulugod. Kaya mula ngayon dapat suriin ang inyong maugali. Bawasan ang maalat na pagkain, limitahan ang kape sa 2 tasa, iwasan ang carbonated drinks at siguraduhin kumain ng protina sa bawat pagkain. Hanggang dito ang mga dapat iwasan. Ngayon ay darating ang mga positibong impormasyon. Sasabihin ko sa inyo ang mga pagkain na nabibigay at napapalakas ng calcium. 5 ang mga ito. Una, ang giniling na dilis o anchovy powder. Sa 100 gramo ng dilis ay may 900 hanggang 1,900 mg calcium. Dahil sa isang baso ng gatas ay 200 mg lamang, ito ay 5 hanggang 10 beses na mas marami. Dagdag pa rito dahil kinakain ng buong butong dilis, mataas din ang absorption rate. Mas mabuti ang malilito katamtamang dilis kaysa sa malalaki dahil malambot ang buto at mas madaling masipsip. Gawin itong powder upang madaling gamitin. Maaring ilagay sa sopas, sa gulay o sa sinangag. Kahit 1 hanggang 2 kutsara lamang araw-araw ay malaki na ang dagdag sa inyong calcium intake. May isang mahalagang babala kung iluluto ito ng maalat tulad na adobong dilis dahil sa sodium ay maring lumabas naman ang calcium. Gamitin bilang powder o bawasan ng husto ang asin kapag niluluto. Pangalawa, ang kali. Sa magulay ito ang may pinakamataas na absorption rate ng calcium na 50%. Kung ang gatas ay 30%, at ang spinach ay 5%, lamang makikita ninyo kung gaano ito kahusay. Ang spinach ay mukhang maraming calcium ngunit ang oxalic acid ay humaharang sa pagsipsip. Ang kali ay may kaunting harang na sangkap kaya masisipsip ang kinakain. Dagdag pa ito ay may vitamin K, magnesium at vitamin C. Ang vitamin K ay nakdudugtong ang calcium sa buto, ang magnesium ay napapamatibay sa buto at ang vitamin C ay tumutulong sa paggawa ng collagen. Lahat ng kailangan ng buto ay nasa isang gulay na ito. Si Aling Carmen de la Cruz na 70 taong gulang at nakatira sa Batangas ay self-employed. Na-diagnose siya na may osteopenia pagkatapos ng bone density test.
bago uminom ng gamot nais niyang subukan muna sa pamamagitan ng pagkain. Uminom siya ng kalajus araw-araw sa umaga gumagamit ng dilis powder at dinagdagan ang kanyang protein na intake. Pagkatapos ng 6 na buwan muling sinuri at bumuti ang kanyang bone density. Hindi lamang ang kale ang naging sanhi ngunit malaki ang naitulong nito. Pangatlo, ang calcium fortified cheese. Ang ordinaryong cheese ay may calcium ngunit. Ang fortified cheese ay may 300 hanggang 500 mg sa isang slice. Ito ay katumbas ng 2 basong gatas. Ang absorption rate ay 40 hanggang 50% na mataas. Sa umaga kapag kumakain ng tinapay isang slice at isa pa bilang merienda, sa ganitong paraan makakumpleto na ng kalahati ng inyong daily calcium requirement. Subalit dahil may saturated fat limitahan sa 2 slice sa isang araw, para sa mga may mataas na cholesterol, pumili ng low-fat version. Pangapat, ang calcium fortified soy milk. Ito ay magandang alternatibo para sa hindi comfortable kapag uminom ngatas ng baka o may lactose intolerance. Maraming matatanda sa Pilipinas ang sumasakit ang tiyan o nagdudumi kapag uminom ng ordinaryong gatas. Gamitin ang calcium fortified soy milk. Katulad ang nilalaman ng calcium sa gatas at may dagdag na isoflavones na tumutulong sa kalusugan ng buto. Ang isoflavones ay may katulad na epekto sa female hormone lalo na para sa mga babaeng nasa postmenopausal stage. Panglima, ang calcium fortified tofu. Sa kalahating block ng tofu ay may humigit kumulang 190 mg calcium. Ang advantage ng tofu ay mayaman din ito sa protina na bibigay ito ng calcium at protina ng sabay, kaya protektahan nito ang kalamnan at buto ng sabay. Ngunit hindi pa tapos dito. Kahit parehong pagkain ang kainin, may mga taong nakakuhang magandang epekto at may mga hindi. Ito ay dahil sa pagkakaroon o kawalan ng tamang absorption routine. Ngayon, ipapaliwanag ko ang 5 golden routines. Una, ang vitamin D. Ito ay parang taksi na dadala ng calcium papunta sa buto. Kahit makano ang calcium na ininom kung walang vitamin D, ay hindi ito makakarating sa buto. Ang pinakamagandang paraan upang makuha ang vitamin D ay ang sikat ng araw. 10 hanggang 15 minuto sa braso o mukha ay sapat na. Sa umaga habang naglalakad o sa veranda. Kung tag-ulan o madalas maulap, maaring gumamit ng vitamin D supplement. Pangalawa, ang acidic combination. Ang calcium ay mas natutunaw at mas mahusay na nasisip sa acidic na kapaligiran. Magdada ng lemon juice suka o kamatis kasama nito. Halimbawa, ilagay ng ilang bata ang lemon. Sa dili suka bilang dressing sa salad o kalahating kamatis sa kali juice. Sa ganitong kombinasyon, kahit parehong pagkain ay makakaiba ang dami na nasisipsip. Pangatlo, ang protein na balance. Hindi lamang ang dami, kundi ang oras ng pagkain ay mahalaga. Kung kumain ng 20 gramo o higit pan protina sa umaga, nagiging aktibo ang muscle synthesis at bumababa ng 30% ang peligro ng pagkahulog. 2 itlog ay humigit kumulang 12 gramo. Dagdag ng isang sliced cheese o isang baso, soy milk ay abot na sa 20 gramo. Ang masustansyang almusal ay mabuti para sa buto at kalamnan. Pang-apat, bawasan ang sodium at caffeine. Tulad ng naunang nabanggit, ang maalat na pagkain at kape ay naalis ng calcium. Kahit kalahati lamang ang bawasan, bumababa ni 20% ang paglabas ni calcium sa ihi. Hindi kailangang ganap na itigil. Bawasan lamang ng kalahati ang sabaw at kape ay may epekto na. Panglima, ang 10 minutong paggalaw araw-araw. Ang buto ay kailangan ng mekanikal na stimulus upang gumawa ng bagong buto. Kung nakaupo o nakahiga, lamang hindi gumagana ng maayos ang osteoblast. Ang paglalakad, pag-akyat sa hagdan o simpleng squats
ay nagbibigay ni stimulus sa buto na nagigising sa osteoblast. Sinubukan ko ang 5 rutinang ito sa aking mga pasyente. May mga pasyente na na-improve ang bone density nang hindi binago ang gamot, baguhin lamang ang pamumuhay at pagkain. Siyempre hindi lahat ay ganito, ngunit nakita ko na possible ang pagbabago sa pamamagitan ng pagkain at routine lamang. Ngayon na narito na kayo hanggang dito, halos alam na ninyo ang lahat. Sa wakas, ipapakita ko sa inyo ang isang araw na sample menu kung paano kainin ang mga ito. Una, ang almusal, cheese, omelette na gawa sa 2 itlog at isang slice calcium fortified. Cheese, isang baso calcium fortified, soy milk at kalahating mansanas. Ang protina ay lampas sa 20 gramo. Ang soy milk ay nagbibigay ng calcium at ang acid sa mansanas ay tumutulong sa pagsipsip. Si Aling Teresa Lopez na 74 taong gulang at nakatira sa Manila ay full-time housewife. Ginawa niya ang almusal menu na ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan, bumuti ang kanyang bone density sa pagsusuri. Susunod ang tanghalian, kanin na may halong dilis powder, inihaw na isda tulad ng bangus o makrel at kalitomato tofu soup. Kapag niluto ang kanin na may 1 kutsara dilis powder, kahit kanin lamang ay may calcium na. Ang isda ay mayaman sa vitamin D at ang soup ay nabibigay ng calcium at protina ng sabay. Si Mang Antonio Garcia na 80 taong gulang at nakatira sa Davao City ay self-employed. May problema siya sa tuhod at masakit kapag umakyat na hagdan. Pagkatapos niyang baguhin ang kanyang diet na nakasentro sa ganitong tanghalian na bawasan ang sakit niya sa tuhod kapag umakyat na hagdan. Hindi lamang ang buto ang bumuti kundi pati ang joints at kalamnan sa paligid. Panghuli, ang hapunan tofu at mushroom stew stir-fried, pechay o bok choy at mixed grains rice. Ang hapunan ay dapat madaling matunaw ngunit sapat pa rin ang nutrition. Ang tofu mushroom stew ay mayaman sa protina at calcium at madaling matunaw. Ang pechay ay gulay na medyo mataas ang calcium absorption rate. Kung susundin ang ganitong pagkain sa isang araw, ang kabuuang calcium intake ay abot sa 1,000 hanggang 1,300 mg na sapat na para sa kinakailangang 800 hanggang 1,200 mg pagkatapos 60 taong gulang. Possible ito gamit ang pagkain lamang ng walang gamot. Siyempre kung malala na ang osteoporosis, maaring kailangan pa rin ng gamot. Ngunit para sa stage ng osteopenia o para sa pag-iwas, sapat na ang tamang pagkain at mga routine. Si Mang Antonio Garcia at Aling Teresa Lopez ay parehong na-improve ng walang gamot kahit matanda na hindi pa huli. Ang katawan ay tapat. Kung magsisikap kayo, tiyak na ibabalik nito ang mga resulta. Sa loob ng 25 taon nakita ko na ang maraming matatanda. May nagsimula sa 70 taong gulang sa 80 at maging sa 90 taong gulang. Ang naisip na huli na ay nakaranas ng positibong pagbabago. Ang buto ay hindi tumitingin sa edad. Ito ay tumitingin sa pagsisikap. Madalas sabihin ng mga tagapaalaga, hindi ko alam na ganito kahalaga na makalakad na maisa ang aking nanay. Ang paglalakad ay hindi lamang paglipat ng lugar. Ito ay ang hindi maging pabigat sa mga anak ang makapaglakad kasama ang mga apo at ang makapunta sa banyo ng mag-isa. Lahat ng dignidad at kalayaan ay nagsisimula sa kakayahang makalakad gamit ang 2 paa. Hindi ninyo kailangan gawin lahat ng sinabi ko ngayon. Simulan lamang sa isa. 1 kutsara dilis powder, 10 minutong sikat ng araw sa umaga o bawasan ang 1 tasa ng kape. Ito na ang unang hakbang upang iligtas ang inyong buto. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito mula sa araw-araw na kalusugan, mangyaring i-share ito sa inyong mga mahal sa buhay at kaibigan. At kung kayo ay magsisimula sa kahit isa sa ito, ngayon mag-iwan ng komento na pangako bilang inyong pangako sa sarili.
ito ay magiging malaking hakbang para sa inyo. Sana ang inyong nga buto ay manatiling matibay at malakas sa mahabang panahon.